Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw po na ito ay wala po muna tayong fishing adventure. Samahan nyo muna ako sa ating mga gagawin ngayong araw po na ito. At i-update ko rin po yung ating ipinagawang bakod, kung kumusta na ba, kung ano na ba po ang nangyari, kung tapos na ba, at kung magkano na po ang nagastos o total cost. Sa ngayon, magkape muna tayo. Dahil ang oras po natin ngayon ay alas 6 na po ng umaga. Pagkagising-gising ko lang din po, kanina lang. Mag-asikaso muna tayo. Ngayon din po ay aking day off. Tapos maglaba na rin ako at pupunta tayo sa palengke para mamili ng ating pwedeng ipang-ulam ngayong araw po na ito sa maghapon. Ang naisip ko ay magluto tayo ng igado dahil matagal-tagal na rin akong hindi nakaluto nun. I think mga isang buwan na yung huli nating luto ng igado ay nung nandun pa tayo sa Pilipinas, nung nagbakasyon tayo. So yun muna ang ating lulutuing recipe ngayon. Wala tayo munang isda. Pahinga muna tayo sa isda. Kadalasan naman pinamalit-malit natin yung ibang recipe naman na karne. Hindi naman araw-araw kasi sa aming pentang araw-araw din ay nakakapag-ulam din kami ng karne. At syempre, kadalasan isda talaga ang aking pinang-uulam dahil nga nakakahuli tayo sa dagat ng ating pang-ulam-ulam. Kape muna tayo. Nag-ikot-ikot lang ako dito sa garden. Kanina pumunta na po ako dito. Gumawa lang tayo ng ating intro ng vlog. Mag-ikot-ikot lang muna tayo habang tayo ay nagkakape, lakad-lakad muna. Dahil hindi pa ako pwede magingay dun sa dorm dahil mayroon pang natutulog tayong kasama. Respect din natin yung privacy ng iba. Ayan, para hindi tayo maka-istorbo. Ayan, lakad-lakad muna tayo para ma-exercise yung ating katawan bago tayo lumabas. Sa umaga, ganito rin ang ginagawa ko bago pumasok sa trabaho. Ayan. Pagka umaga, nandito ako palagi sa labas, naglalakad-lakad o kaya nakaupo dun sa may garden tapos nagkakape. Sarap magkape sa umagang kay ganda. Ngayon po ang weather natin ay hindi na siya ganun kalamig. Ang temperature po natin ngayon ay siguro pumapalo na lang po ng 21 degrees Celsius according po sa Google. Kaya talagang pa-summer na po talaga dahil pa-April na rin. Ngayon pala ay araw ng day off natin. So wala po tayong pasok ngayon sa trabaho dahil ngayon po ay Sunday. Yan, mamaya pupunta po ako sa church. Saglit tayo dun magsimba. Tapos mag-asikaso dito sa dorm. Yan, titignan ko rin kung makapag-fishing ako mamaya para makagawa tayo ng fishing adventure mamayang hapon. So we'll see. Kapaligiran dito. Palayan. Malawak po na palayan dito sa palibot ng pinagtatrabaho nating company dahil nandito tayo sa province ng Changhua. Tapos malapit pa tayo sa dagat. At sa mga nagtatanong pala regarding dito sa ating pinagtatrabaho na company, ito po ay isang family business kaya maliit lang po siya na kumpanya at kukunti lang din po kaming mga empleyado dito, especially kaming mga Pilipino. Kami po ay 5 Pilipino na nagtatrabaho dito. Tapos yung mga katrabaho po namin ay puro Taiwanese na. Meron din namang Indonesian, nag-iisa, nandun po siya sa kabila naman sa packaging. Yan. Ang processing kasi dito sa amin, taliman at saka pakinangan lang dito sa department namin. Tapos yung ibang processing naman, packaging naman po. Yan, yan. Yung ibang process naman po sa ibang lugar gaya nung handle o doon po ginagawa yung handle, yung pinaka-plastic ng gunting. Dahil ang product po namin ay gunting. Kaya dito po sa department na kung saan tayo nakapwesto, kukunti lang po kami, 8. Dahil ang process lang po dito kung saan tayo nakapwesto ay
Taliman lang po at saka pakinangan. Yung ibang process doon na po sa ibang lugar. Kaya kukunti lang po kami dito. Ang product natin ay gunting na ginagawa. At yung aking labahan pala ay nakahanda na, nandyan na sa motor. Para maglaba tayo habang tayo namamalengke. Painitin ko muna saglit itong aking motor. At mga 10 minutes bago tayo lumabas. Let's go! Labas na tayo para makapaglaba na. Tapos makapamalingki pa ang ating pang-ulam ngayong maghapon. Dito na po tayo sa laundry shop. Dito tayo. Dahil ngayon ay medyo masama rin ang panahon. Parang uulan. Kaya mag laundry na po tayo. Ito po ay 190 sa loob ng 30 minutes na paglalaba. Tapos i-dryer pa natin yan mamaya doon naman sa kabila. Ngayon naman po ay punta tayo sa palengke habang tayo ay nagla-laundry. Yan, mag-park lang muna tayo. Tara na po. Bibili tayo ng ating pang-higado. Marami ngayon tao kasi maaga pa po. Pasado alas 6 pa lang. Malaking talakita ko bangus. Punta tayo dun sa madalas natin binibilhan ng karne bago tayo bumili ng gulay. Ganda ng seafood oh. Isda. Wow, lapo-lapo. Nandito na tayo sa madalas natin binibilhan. Gusto yan. Yo, liver ma? Bili tayo yung kasim. Kasim? Sika. Liang pay. Liang pay ibig sabihin 290 po. O katumbas ay 380 pesos. Mga ganun. Tapos samahan na natin ang liver kasi igado po yung ating lulutuin. 对，突然对对，谢谢，生意谢谢。谢谢。这里有，这里。 Umulan na nga po. Medyo lumakas yung ambon. Masama po ngayon ang panahon. Punta naman tayo dun sa bilihan ng gulay. Madalas nating binibilhan. Prutas yun. Gulay pwedeng itanim. Baka sa summer na talaga tsaka tayo bili ng mga pwede nating itanim sa bakuran kahit konti lang. Bili tayong saging pala, prutas. Ito ang gaganda ng saging nila oh. Saging ging ging ging. Bili tayo ng malaki. Ito pwede na to. 2, 4, 6. Malaking saging. Yeah. Pasilyo? Okay, ma. Yeah. 86 NT po o katumbas ng 150 pesos. Mga ganun po yung exchange rate niya. Tansyahan lang. May strawberry rin pala dito. May samela. Yeah. Ipay. Ipay, mahal. Bili na ng gulay. Doon tayo kay Ama.
O kay Lola. Yan. Actually, ang igado, carrots lang po ang hinahalo. Pero haluan din natin ng patatas. Tsaka loban niyang. 好，可以打20这个10块15 20哈。 好，谢谢。真是Tsaka ito sa loban niyang. Puso. 50 ang dami oh. O katumbas ng 80 pesos. Pero ang dami oh. Nasa 10 piraso. 来54 50 OK 104啊。等一下。好，没关系，慢慢来哦。早安哦，早安，早安。这很漂亮哈、对。Tsaka itintin loban niyang kay ma. 可以啊，可以，这22块哦哈。来，刚才54再加洋葱50 OK 104，这个22哦哈。来， Mayo tayo tama naga tsaka iyang nagata. 没有，都在这里。没有啊我讲第一个是青椒哈。对啊。啊，这个很辣，这个很辣，要吗 Okay, yaw. ？OK 吗？ Okay. Itintin. Okay. 4。 Okay. 来，4块然后来130哈。 130. OK， 130 daw. Mga nasa 200 pesos siguro yon kung i-convert natin. Kasi may mga nagko-comment na 谢谢啊，谢谢。 i-convert daw natin yung ating pinapamili 慢慢来啊。 sa peso. 早安，早安。有前面哈。 Fish. 好，那个红谷的，谢谢你们，谢谢。这个好朋友，谢谢，拜拜，拜拜。 Bye-bye. Let's go. Tapos dito sa kabilang bilian, may nakita tayong bell pepper. Mahal yata itong red ah. Tsaka to sa ulo pa. 啊，那个1斤120， Ay, pa yan. So, tsaka iga. Iga. 那个1斤80，这个比较便宜。 Tusaw. 32。 Sansa. 30 NT daw. 32 NT. So, katumbas ng 32 pesos. Ay, 50 pesos pala. 放在里面就好。 Okay, sisye. Mahal po yung red bell pepper. So let's go, uwi na po tayo. Daanan muna natin yung ating nilalaundry doon. Dahil naulan na rin. Ayan, naambun na. Medyo matagal pa pala yung oras. Meron pang 14 minutes. Mabilis lang naman tayo nagpalengke. Wala pang 30 minutes. Ngayon po ay i-dryer lang natin ito ng ilang minuto. Tapos uwi na rin tayo. Tapos na nating mapalaundry ito. Sa dryer naman tayo. Okay na po ito. Uwi na tayo. Let's go. Dito na po tayo sa dorm. At ngayon nga po ay kakatapos lang natin magsampay. Yan, sinampay natin yung ating mga damit. Yan. Dami natin palang nalabhan. Yan, kaya nag-laundry rin tayo para hindi tayo mahirapan maggusot. At meron din tayong sugat. Dahil nga sa company, nasugat tayo sa gunting. Kaya ngayon po ay magluto naman tayo ng ating pang-ulam ng maghapon. Magluto tayo ngayon ng igado. Mag-prepare lang ako ng ating lulutuin. Ngayon po ay magluto na tayo. Ito pala ay na-marinate ko na itong ating karne. Tapos hindi po natin niluto lahat o iluluto lahat. Yung kalahati po ay nilagay natin sa ref kasi masyadong marami para meron ulit tayong mailuto sa susunod na araw o sa mga susunod na araw. Tapos yung ating atay nahiwa-hiwa ko na rin. Yan, yung ating mga ingredients hindi ko pa nahiwa pero unahin po natin lutuin itong ating karne para mapalambot na po natin habang tayo naghihiwa ng gulay. Tapos nagsalang na tayo ng kawali na may mantika. Lagyan natin ating bawang sibuyas, sabayan na po. Yung ating lulutuin pala na igado, hindi po ito yung authentic talaga. So may mga dinagdag tayong gulay or maaaring may kulang. Maglagay na rin tayo ng sili. Tapos lagyan na rin natin ating minarinate na karne. Maglagay din po tayo ng aspartame powder. Nakalimutan natin kanina. Dapat ginigisa to eh. Mas maganda. Pero dahil nakalimutan, okay na po yan. Tapos paminta.
Maglagay na po tayo ng tubig. Palambutin muna natin yan. Habang tayo nag-iwan ng gulay. Pakaluan po natin kahit mga 30 minutes. O 20 to 30 minutes. At yun nga po ay medyo malambot na siguro ito. Ilagay na po natin ang ating gulay. Mga nasa 20 to 25 minutes po natin pinakuluan po ito. Ay, malambot na po. Mas mabilis po siya lumambot kasi maninipis lang po yung hiwa niya. Pahaba. Lagyan na po natin yung ating gulay. Lagyan na po natin yung ating carrots tsaka yung ating patatas. Yung patatas naman ay optional yan. Kadalasan sa igado hindi na po nilalagyan ng patatas. Kahit yung aking mama, pagka nagluluto ng igado hindi po siya naglalagay ng patatas. Pero tayo, nilagyan natin. Wala rin pala tayong green peas. Yun, kuluan na po. Maglagay na rin tayo ng suka. Ayan. Ayos na yan. Maglagay din po tayo ng asukal, pampabalance. Lagyan na rin po natin yung ating bell pepper. Ihuli natin yung atay. Yun po ay binabad ko naman sa suka. Tsaka ko hinugasan para matanggal po yung lansa. Maglagay na rin po tayo ng liver's bread. So, optional lang din po ito. Minarinate nga pala natin yung karne kanina sa oyster sauce, calamansi, toyo, tapos konting paminta. Yan. Ayan o. Kaya inuhuli natin yung ating liver's bread para hindi masunog. Lagyan na po natin yung ating atay. Yan o. Mamutla na siya o namutla kasi binabad natin sa suka. Tapos tsaka natin yung hinugasan. Nabubulol na. Gutom na. Yan. Dahil yan po ay mabilis maluto. Tsaka pag na-overcook yan, tumitigas. Hinuhuli po natin. Yung iba naman, piniprito muna nila. Pero ako gusto ko po binababad ng susuka, natatanggal naman ang lansa. Para pag ninata natin, malambot-lambot siya. Luto na po ang ating igado. Patayin na natin ang ating kalan. Kain na rin po tayo. Ngayon po, kain muna tayo bago tayo mag-update ng ating bakod. Lord, maraming salamat po Panginoon sa pagkain ng sa aking harapan. Basta-basta niyo po ito na may magbigay sa akin physical na pangatawan ng kalakasan at ganun po sa aking mga viewers at sa aking pamilya. Ingatan niyo rin po sila sa araw-araw. In Jesus' name, Amen. Tara po, kain tayo ng ating almusal. Dahil mamaya ay mag-ayos pa ako ng aking kwarto. Ayos natin ating mga gamit. Tapos baka mamaya mangisda po ako. Abangan nyo na lang po sa ating mga susunod na vlog. Kain po tayo, magkamay tayo ngayon. Wow. Ayos. Tamang-tama lang. Salamat niyo po ako sa ating pagkain. Nagutom. At ngayon po ay hapon na, magkape muna tayo. Hindi na po tayo nakapag-vlog kanina, nag-ayos po tayo ng kwarto. Tsaka nagpahinga, nag-edit. So ngayon po, i-update ko na po sa inyo yung ating bakod. Kung ano na po yung itsura ng ating bakod. At si Mrs. pala ay nag-picture po ng ilang larawan dun sa ating bakod. So ito po yun.
Umpisaan po natin dito sa harap ng bahay. Pinalagyan din pala natin ng flooring dito sa harap. Pinakoncrete natin para hindi po maputik pagka naulan. At dyan po pala hindi pa po tapos, may mga lilinisin pa. At ito naman yung left side ng bakod. At dito naman yung bakod sa likod ng bahay. At meron na rin po yung tambak. Yan nga po yung pinatambak natin na mga lupa na 21 na dump truck o mini dump truck. Ito naman po yung right side ng ating bakod. Tapos nagpalagay din po tayo dyan ng gripo. At ito naman po yung labas ng ating bakod sa right side. Yan po yung kanyang view. At ito naman po yung sa likod ng bahay, sa labas. Ito po yung kanyang pinaka view. At ito naman po yung sa left side. Yan po yung kanyang pinaka view. At yan nga po ang itsura ng ating bakod ngayon. So yung harapan po ng bahay natin ay wala pang bakod. Tapos wala pa ring gate. So saka na po tayo maglagay pagka meron na po tayong pampagawa, pagka nakaipon-ipon pa ng ating pang budget. So sa ngayon ganun na lang po muna. Dahil nga medyo mataas din ngayon ang materyales, mahal. Sadyang kailangan talaga munang mag-ipon. At gusto ko rin palang magpasalamat sa mga gumawa. Unang-una kay Bayaw Julius, maraming salamat. Kay Bayaw Cleo, maraming salamat sa paggawa. Kay Bilas Makmak, maraming salamat sa paggawa. At ganun din kay Odoy, thank you. Kay Kuya Juni, maraming salamat sa paggawa. At maraming salamat din pala kay Paring Brian sa pagtulong. Especially ngayon ay siya po yung tumapos ng pag-welding ng ating bakod. Ganun din kay Paring Julie, maraming salamat sa pagtulong. At sa pagtulong sa panambak din, maraming salamat. At sa lahat po ng tumulong sa ating pinagawang bakod. At syempre sa aking asawa, maraming salamat sa kanya. Siya yung unang nag-aasikaso. At ito po yung total ng naging cost ng ating pagpapabakod. So hindi ko na isa-isahin po yung mga materials kung magkano po yung nabili o magkano po ang presyo or yung kung sino po yung mga nagtrabaho. Basta yung pinaka total na. So sa labor po ay umabot din siya ng 115 hanggang 125. So estimated lang po 'yon. So yun po yung nailista namin ni Mrs. So meron kasing iba na hindi na po natin naililista gaya nung nagpapatag tayo ng panambak. Hindi na po natin naisama yung iba. Kaya ang estimate namin ni Mrs. mga nasa 115 to 125,000. Tapos doon naman po sa materialis nasa 165 to 180,000 pesos yung ating nagastos. Sa panambak naman umabot po siya ng 48,000 pero sabihin na nating 50,000 kasi may mga inusab din tayo doon. So sabihin na po nating 50,000 lahat. So ang total po ay 350,000. Yan po ang estimated ng gastos natin sa bakod, sa labor at sa ating materials. At dito pala hindi po natin sinama yung budget natin sa pagkain, sa pamerienda natin tsaka sa pakain sa tanghalian. So yun po kasi ay nakadepende rin sa lugar, depende rin sa po yun sa pag-uusap. Sa amin naman ay ang ginawa namin dahil nga nandun rin naman kami. Tapos yung budget namin sa pagkain sa tanghali isinasama na po namin yung manggagawa. So dinadagdagan na lang namin yung budget. Halimbawa dati ay kalahating kilo lang yung binibili namin karne, ginagawa na po namin 1 kilo para mas marami at di mas maraming makakain. Ganun na lang po yung ginawa namin para medyo mas makatipid. So sa pagkain naman wala namang problema doon kasi yan naman ay kasama talaga sa pagpapagawa. Tapos yung budget natin dyan ay hindi na po natin sinama sa kwenta. So ang sinama lang po natin ay yung materials tsaka yung labor. So may mga iba pa tayong hindi na sinama dito. So ito lang po yung aming pinaka-estimate sa labor at tsaka sa materials na nagastos po namin. At siguro po kung kasama yung harap na bakod natin tsaka yung gate ay baka abutin nyo ng 400,000. So hinuli na muna natin yun para gaya nga ng sabi natin makaipon tayo muna. At unti-unti naman yan ay magagawa rin, matutupad. Marami pa po akong gustong ipagawa sa bahay. Meron pa yung dirty kitchen, tapos meron pa yung aparador o yung ating cabinet doon po sa kusina. Kaya kailangan pa natin mag-ipon. Sana magpagawa natin yun bago tayo mag for good.
Dahil malapit na rin po ako mag 12 years. At yung iba nating kinita sa ating pag-YouTube o sa aking pag-YouTube, yan, nakasama na rin po yan sa ating ipinagawa doon sa ating bakod. Kaya sobra-sobra po akong nagpapasalamat po sa inyong lahat kasi kundi dahil po sa inyo, wala rin naman tayo dito sa YouTube. Dahil po sa inyo, kahit papaano po ay nakakasahod ako, nakakatulong ako sa aking pamilya, nakakaipon ako kahit papaano, pandagdag doon sa iba pa nating iniipon. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy nyo pong suporta sa akin, sa aking vlog, sa mga walang sawang nanonood kahit na paulit-ulit po yung ginagawa kong content sa fishing, dito lang po sa dorm or kahit saan tayo pupunta. Maraming salamat po sa inyong panonood. So yan lang po muna ang ating update sa ating bakod. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong walang sawa pong suporta. Ingat po tayong lahat and God bless po. See you po sa ating susunod na video.